batis man sa agos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Liwanag ng araw at buwan, salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Espiritong banal, salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo.
pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasanggitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasanggitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan, panalangin pagtitiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo, baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin iba na ang ating ngarin? Ngunit pagmamahal ay nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo, baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo,
Muli, magandang umaga. Ako ay aawit sa'yo, O Panginoon, habang mayroon pang pagkakataon. Marami pang mga taong landas mo'y hindi matuntun. Gamitin mo ang awit ko sa pagmimisyon. Sa simpleng himig kong ito'y iyong dinggin, at naway tugunin ang aking hiling. Ako ay aawit sa'yo, O Okay. Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din ng Adventist Community Services. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa himpilang ito ng radyo natin sa ganap na 10 at 11 ng umaga. Isang pagbati po mula sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi na nabot ng ating programa. Ganoon din po sa Bayo Facebook kung meron pa pong nanonood, at dyan din po sa Isla ng Iling, no? Isang mapagpalang umaga po dyan sa ating mga kapatid dyan po sa Manga, Peria family, Brother Ray, Peria, good morning. At kay Tatay Lito, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo, la Brother Bling, at ganun po dyan sa Ansiray, Peria family and Serna family. At ganun po, binabati ko pala ang ating mga kapatid na kung saan nandyan po tayo nung Sabado sa Garza Island. Nagpapabati si Tatay Soler, Arke, at saka sa kanyang kapatid, Tatay Jinsi. Arke, isang mapagpalang umaga po dyan, at sa ating pong nakasama dyan, kay Sister Enilin and Brother GC, o isang mapagpalang umaga po dyan din po sa amin sa Silad. Binabati ko po dyan ang aking dalawang anak, kay Jimwell at kay Jomel Rose. Good morning, ingat kayo dyan, at ganun po sa ating mga kapitbahay dyan, kay Sister Laila, Roldan family, at sa kanya pong asawa kay Willie Rodan, at ganun po sa Peria family kay Kuya Juan Manunggol. Isang mapagpalang umaga dyan po sa inyo, at Manunggol family and Orsos family. Good morning po dyan sa inyong lahat. Ako po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Jumi Peria, at nais ko rin pong magpakilala ang aking pong kasama. Okay, muli magandang umaga sa lahat, ano po. At lalo-lalo na po sa aking may bahay, si Sister Liding dyan sa Barangay Mapaya. Habang naghihintay siya ng customer sa kanyang pagtitinda ng mangga. Good morning po, Ma. At ganoon din po sa ating mga anak. At si Brother kagaya po sa sinabi ni Brother Jomi sa Sitio Silad, si Brother Rurinso Rirox bilang sitio leader ng Silad. Garza pala, sorry. Garza pala. At ganoon din po sa ating kapitan dyan sa Barangay Alibog, si Kapitan Sabanal. Good morning, magandang umaga po, sir. At ganoon din po sa ating mga kapatid dyan sa Kalatuchi, ganoon din po sa Sitio Banban,
sa Stories Family at Trico Family, Balidyo Family at sa mga iba pa, ano po. At ganoon din po sa ating mga kapatid na masipag sa pakikinig diyan sa sitio sa Barangay Purnaga, ano, sa Pamilya Celestri. Good morning po sa ating mga kapatid diyan. At siguro may mga iba pa na hindi naman natin mabati, si Brother John diyan sa boundary ng Mapaya. At Brother Julius, mabuhay, ano, good morning po. At siguro bigyan din natin ng pagkakataon ng ating kapatid, si Brother Dennis. Ang nagbabati po sa inyo lahat ay walang iba kundi ang inyong Elder Brother Ray Argelius. Ayan po. Ayan, muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigilo nating mga tagapakinig at ating mga kapatid. Sa umaga pong ito, ako'y magpapakilala sa inyo. Ako pala si Brother Dennis Roldan, na nagmula din po sa sitio ng Silad, na inyong makasama sa loob lamang ng isang oras sa umaga pong ito. May gusto kong batiin, brother. Yan pala, binabati ko dyan yung ating mga brother, kay Brad Vince Kasidsid at sa kanyang may bahay, ganun din kay Brad Mark Lawrence Aguilar, at ganun din sa aking dalawang anak na nakikinig sa mga oras mong ito. Okay. So, isang pagbati din po sa ating kapatid, kay yan po sa Magsaysay, kay Brother Vic Manalo. Ganun din po kay Brother Sabino Ganoria, Brother Milan de Punturom, ating po mga kasamang elder dyan. At ganun po kay lalong higit sa ating pong head elder, Brother John Hilario. Good morning. At ganun po kay Ma'am Tintin. So, bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo nga po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Suriin ng mabuti ang sarili, kung ano ang iyong naging damdamin. Nais mo bang buhay na walang hanggan? Ang buhay mo'y sa Diyos mo ilaan. Huwag kang ipagpabukas pa. Kalooban niya ngayon'y gawin mo na. Patuloy na lumilipas ang araw at oras. Baka abutan kang hindi handa. Ang pangarap na kaligtasan, sa Diyos mo lang ito makakamtan. Bakit di mo subukan siya'y paglikuran? Ang buhay mo'y sa Diyos mo ilaan. Huwag nang ipagpabukas pa. Kalooban niya ngayon'y gawin mo na. Patuloy na lumilipas ang araw at oras. Baka abutan kang hindi handa. Patuloy na lumilipas ang araw at oras. Baka abutan kang hindi handa. Baka abutan kang hindi handa. Sa ating pagpapatuloy, hilingin po natin ang patnubay ng Ama sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu sa pamagitan ng panalangin. Tayo manalangin. O Panginoon, Amang Banal, Diyos na ang tahanan sa santuaryo ng mga langit. Sa oras pong ito, narito po ang iyong mga piniling lingkod na kung saan
Sa pamagitan ng iyong biyaya, narito po kami sa istasyon ng radyo natin upang ibahagi ang iyong salita. Sa aming pagpapasakop sa iyo ng aming sarili, O Diyos, aming hinihiling nawa ang aming timbangan pantay sa iyong harapan, na sa gayon maging karapat dapat po kami magsambitla ng iyong dakilang pangalan. At salamat din po sa programang ito na ginamit mong instrumento upang ipalaganap ang iyong banghilyo sa sanlibutan ito. Tunay nga po, Ama, ng iyong salita ang siyang magliliwanag sa aming mga paa at siyang maging daan at maging ilaw sa bawat landas, maging sa bawat tagapakinig, na kung saan ito maghimok ng kanilang puso't isipan at madama ang iyong presensya na ikaw, Diyos, Diyos ng pag-ibig na siyang may hawak ng lahat na may buhay. At pagpalain ang bawat isa sa umagang ito, maging ang bawat tagapakinig, at ang lahat na ito aming pinagpasalamatan at tinanggap at tinugon ang aming kahiling at dalangin, alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, tayo po ay maglako na sa ating pong pag-aaral, no, na kung saan ay mayroong pamagat na makilala ang Diyos. No? Ang ating pong susing talata ay matatagpuan sa 1:17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Kristo na iyong sinugo. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon sa umaga pong ito ay makilala ang Diyos. Alam mo, Brother Ray, nung ang ating Panginoon dito sa libutan nung una pa man ay marami ng karibal, no, sa pagpapakilala, maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay meron na po siyang karibal na kung saan kinikilala ng mga tao ay iba't ibang uri ng mga Diyos, no? Sa panahon ng Israel ay napakaraming mga Diyos, no? At ganoon po sa bagong tipan. Pakibasa nga, Brother Dennis, ang Isaiah sa 46 verse 5 kung ating mapapansin. Pakibasa po sa 46:5 ng Isaiah. Ganito po ang pagkasabi, kanino nyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Verse 5 lang. Okay. So, yun po. Ang sabi po doon sa Isaiah ay ang Panginoon ay walang katulad, no? At ganun po, pagdating po sa bagong tipan ay nung una ay napaka-religyoso po ng mga tao dito po sa bagong tipan. Ngunit, iba po ang kanilang pagkakilala sa kanilang sinasamba na Diyos. Pakibasa, Brother Dennis, dito sa Gawa 17:22-23 na kung saan si Apostol Pablo ay nangaral po dito sa Atenas. At tumindig si Pablo sa gitna ng mga Areopago at kayong mga lalaki na taga Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napansin kong kayo'y lubhang religyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: isang Diyos na hindi kilala. Yaong nga ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So, napakaganda po ng diskarte po ni Apostol Pablo, no, na kung saan ang mga taga-Atenas ay napaka-religyoso, ngunit ang kanilang Diyos na sinasamba ay ang nakatayo na dambana ay nakasulat po doon, ang Diyos na di kilala. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo ay sabi niya ay ipapangaral ko sa inyo, ipakikilala ko sa inyo ang tunay na Diyos na hindi nyo kilala. So, mga kapatid o mga kaibigan, paano ba natin makilala ang Diyos, no? Bagamat ito po ay hindi natin nakita, sa atin pong itong matagpuan sa ating pong banal na kasulatan, sa pamamagitan din ng kanyang mga gawa, ating pong mga nakikita sa ating kapaligiran, ating mga kalawakan, talagang ang mga
nilikha ng ating Panginoon, no? Talagang maamis ka. Katulad po ng tayo po ay sa Garza ay nagtanong, no, sa ating pong mga kasamaan, mga kabataan, kung gaano ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So, marami pong kasagutan. Mayroong the best, mayroong provider, no. Ganun po, makilala ang ating Panginoong Diyos sa mamagitan ng kanyang mga gawa, no, katulad po ng kalawakan dito po sa ating pong universe, no. Kung ating pong talagang iisipin ay talagang ma-miss ka, no, sapagkat yung mga planeta na yan ay halos talagang milyon-milyon. Ngunit brother Ray, ay kung yung isipin ay isa lang dyan ang tumigil sa pag-ikot, ay talagang kumbaga hindi lang magkanalaglagan na. So talagang ang napaka-amis ng ating pong Panginoong Jesucristo, na kung saan ay hindi magawa ng kinikilala ng ibang Diyos, no. Dito po sa pakikilala natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po sa patuloy po nating pagsaliksik ng kasulatan, o kung paano po natin makilala ng lubusan. Pakibasa nga Brother Dinis sa 5:39. Talagang dito po ay 5:39 ng 1. Oo. Ganito po ang pagkasabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga bagay na yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yun, doon po natin makilala ang ating Panginoon. Bukod po sa salita, ay marami pong paranan na makilala po natin ang ating Panginoon Diyos, no? Sapagkat sa mga salita, kanya pong nilikha ang lahat ng bagay, no, Brother Ray? Tama. Dahil po sa salita ay talagang nagawa niya. Hindi po katulad po natin dito sa sanlibutan, ay pag tayo po ay gumawa ay kailangan natin materialis. Ngunit ang Panginoon talaga ay napakamakapangyarihan. Amen. Ngunit sa kabilang banda, Brother Ray, ay tayo po ay espesyal, no? Espesyal na nilikha ng ating Panginoon, na kung saan tayo po ay ginamitan niya ng kamay, no? Tunay, Na kung ating imaginein, siya po ay lumuhod at dumapa at kanyang inipan. Kaya napaka-espesyal po ng paggawa sa atin ng ating Panginoon. So, makilala din natin ang Panginoon sa magitan sa kanyang kabanalan, no? Ayos pong basahin na Brother Dinis sa Levitico 20, ang talata po ay 26. At kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal. At kayo'y binukod ko sa mga bayan, upang kayo'y maging akin. So, pinakilala din po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging banal. Ganun po sa unang Samuel, bro. Samuel. 2 verse 2. Sabi po dito sa unang Samuel 2 verse 2, walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, ni may batumang gaya ng aming Diyos. Amen. Ganun din po dito sa Isaiah 57 verse 15. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y nanirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at papakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. So, ganito po pinapakilala ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagiging kanyang banal. Sa kabila ng ating pong kakulangan, na kung saan tayo po ay kanyang tinubos sa ating pong mga kasalanan, dito po sa ayon po doon sa ating banal na kasulatan, tayo daw po ay maging katulad niya na banal, na kung saan sa kabila ng ating mga kasalanan ay pagkapako doon niya sa krus, tayo po ay kanyang tinubos, na kung saan ay
kung ating pumalala brother na si Utas ay sa kanya, yung nagkanulo. O ako ba ay iyong binabati sa pamamagitan ng halik, no? Ngunit sa kabila ng ating kasalanan, pagkabuhay niya ay ang sabi niya doon ay imbis na tayo na at ating pagiganti ang ginawa sa akin ng mga tao. Ngunit ang sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, humayo kayo, no? Gawin ninyong mga alagad ng mga bansa. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabanalan, mga giliw na tagapakinig. So, bago po tayo magpatuloy ay hihingan po natin ng isang makalangit na awitin sa ating pong control. Handog ko ang aking buhay sa Panginoon lamang, sa Kanya'y ibibigay ang buhay na aking taglay. Suriin, sige sa atin ang buhay ko, kung nararapat sa pag-ibig mo, ako'y maglilingkod, tingin ang pagsamo. Ang buhay na aking taglay sa Diyos ay hiram lamang. Sa lupa hinugisan, sa lupa din wawakasan. Di dapat masayang ang panahon ng buhay ko. Ako'y maglilingkod ng buong puso sa'yo, aking Panginoon. Dinggin ang pagsamo. Dinggin ang pagsamo. Okay. Liban po ang Diyos ay banal, ang Diyos din po ay pag-ibig. No? Nais ko pong basahin sa may basa Brother Dennis sa unang 1:4-7 hanggang 17. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Tuloy lang. Sige. Okay na yan. Sige. So, mga ginigiliw na tagapakinig, no? Talagang ang Diyos ay likas po sa kanya ang pag-ibig po. Paano po inilalarawan na ang pag-ibig ayon po dito sa unang Korinto 3:13, 4-8? Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit
ang sariling kagustuhan. Hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan ito ang lahat ng bagay. Pinapaniwalaan ang lahat ng bagay. Nasaan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. So, ganun po ang pag-ibig ng ating pong Panginoon po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. So, kaya po ay ngayon nakilala na po natin ang ating Panginoon. Pakibasa nga Brother Dennis, kung ano po ating gagawin sa Apokalipsis 14:7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ng panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal na tubig. So, yun po, mga gigiliw na tagapakinig, no? Makilala natin Panginoon ay dapat lang natin po siyang sambahin. So, brother baka ikaw po ang mayroong mga karagdagan. Salamat sa muling pagkakataon na Brother Jomi, Brother Dennis. Kung ating papansinin, ang dito pa lang sa pamagat ay makilala ang Diyos. Para bagang napaka inusinti sa ibang tagapakinig. Kasi kapag sinabi na makilala ang Diyos ay natural, maging bata ay talagang kilala ang Diyos sa pangalan. Ngunit ano po baga talaga ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit na ang sabi ay bakit nga dapat kilalanin ng lubos? Ang sabi nga dito sa linggo, mas malinaw na larawan ng Diyos. Ayan. Na kung saan ang sabi nga ang Diyos ay banal, tama? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos sa paglalang. At siya'y nagkatawang tao sa pangalang Emmanuel, Jesus, o sinasabi na siya yung berbo. Ngayon, kung sabihin na ang lahat ay nakakilala ng Diyos, tama. Pero anong sabi niya? Sa Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, napapansin po natin dito mga ginigiliw natin, tagapakinig, na kung saan para bagang mayroon talaga pala na nakikilala sa pangalan pero hindi talaga nakikilala ang tunay na karakter o ang tunay na larawan ng Diyos. Kasi ang sabi nga ay kung iisa ang Diyos ay dapat iisa ang pananampalataya. At kung iisa ang pananampalataya, natural, iisa ang tinatawag na palatuntunan. Pero kung napapansin po natin, marahil ay libong mananampalataya at may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang doktrina o paniniwala. Ibig sabihin, ito nagbibigay ng mga katanungan kung bakit nga ba kung nag-iisa ang Diyos at bakit marami ang lumitaw na mga sekta o relihiyon. Sa punto pong ito, kung ating babalikan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa 14:15 ng Juan, ang sabi nga niya dito ay atras po muna tayo sa 6, 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapagparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ibig sabihin, kung isa ang Diyos, dapat isa pala ang daan. At kung isa ang Diyos, isa din ang pinanggalingan, mga kapatid. Brother Jomi, Brother Dennis. At kung isa ang pinanggagalingan, tsak na isa rin ang patutunguhan. Sapagkat isa nga po ang Diyos. Sabi nga, siya ang pasimula at siya yung Diyos na magpasawalang hanggan. Ibig sabihin,
ay isa lang ang pinanggalingan, natural, isa lang ang daan, at isa ang patutunguhan. Ngunit, sa sistema pong ito, bagamay ang Diyos ay walang limitasyon ang kanyang pag-ibig, sapagkat ayon sa sinabi ng binasa ng ating kapatid, si Brother Dinis, na kung saan ang umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos ayon sa unuhan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, sa madaling sabi, ang Diyos ay walang limitasyon ang kanyang pag-ibig. Ano po? Pero pagdating sa kaligtasan, patungo sa buhay, may kondisyon ito, mga ginigilyo naming tagapakinig. Ano po? May sinabi po siya dito sa 14:15 ng 1, ang sabi niya dito, si Jesus mismo ang may sabi nito, ano po? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa madaling sabi, kondisyonal pala ang pagpasok sa buhay. Ano po? Ngayon, yun ang ating sinasabi dito, na walang kasiguraduhan pala na basta lamang kilalanin natin sa pangalan ang Diyos, kundi dapat kilalanin natin kung ano talaga ang kanyang kabanalan, kung ano ang kanyang karakter, ugali, yan, no? At kung ano ang kanyang layunin o tinatawag na mga palatuntunan. Ano po? At sa punto pong ito, minsan, bagamay inaangkin natin na tayo mga Kristiyano, tayo alagad ng ating Panginoon, pero dito, nasilat ng Panginoon si Filipi sa puntong ito. Dito sa talatang 8, sinabi sa kanya ni Filipi, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sumagot ang ating Panginoon dito sa talatang 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Filipi. Ang nakakilala sa akin ay nakikilala sa Ama. Paanong sinabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama? No? Kaya, kung minsan, hindi lamang pala sa salita, Brother Jomi, Brother Dennis. Kaya, dapat patunayan natin sa pamagitan ng gawa, pagsunod, at yun ang sabi sa atin, nababasa binanggit ni Brother Jumi, na kung saan ipakita natin sa pamagitan ng ating mga galaw at mga ugali sa bawat kapwa, at ito ang tunay na layunin ng Diyos at dito makilala natin na ang Diyos ay pag-ibig. Ayan po, Brother Jumi. Okay, so napakaganda. Salamat, Brother Ray. Ang pagkilala po sa ating Panginoong Jesucristo ay Brother Ray, inahintulad sa mag-asawa, no? Katulad po dun sa sulat sa Genesis 4 verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi. So kung atin pong isipin, mga ginigiliw na tagapakinig, no? Hindi naman po pwede na magkakilala lang kayo ay naglihi kagad. No? Meron po munang matinding ugnayan, no? Tama. Talagang hindi basta-basta. So ganun po ang pagkilala sa ating pong Panginoong Jesucristo, no? Minsan po kasi ay talagang sa ngayon po ay talagang ating isipin ay marami pa ring mga bansa, marami pa ring tao na talagang hindi naniniwala sa ating Panginoon. So, na kung saan ay ayon nga po dito sa mga awit 115, ang talata po ay 4. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. So, Brother Ray, talagang ito po ay, kahit dito sa atin ay mayroon, na kung saan ay talagang dinadagsa ng tao na hanggang ngayon po ay ganun pa rin ang paniniwala, no, sa Panginoon, na kung saan ay nasabi nga doon kanina ay may mata, hindi nakakita, at may ilong, hindi nakakaamoy. Talagang ito po nga ay ito pa po ay inalalayan pa na imbis ang Panginoon ang mag-provide ng lahat, no. Kaya ang pagkilala sa ating Panginoon ay meron pong matinding ugnayan, no? Katulad po nga po kanina ay nanintulad doon po kay Eva at Adan, na kung saan ay
nakilala niya at sila ay naglihi. Sa magkasintahan po ay talagang matinding pagsusuyo, no, brother? Baka ito'y naranasan mo bago mo nakuha ang matamis na oo ng iyong misis. So, ganun Tama din po sa ating Panginoon. Tayo po ay lumapit, hindi po kasi na basta-basta na sabi mong kilala ko ang Panginoon. No? Katulad po, hindi lamang po sa maging kilala, maging kaibigan din po. Sapagkat ang Panginoon ay tapat. No? Ang tapat po ay kahit balik-baliktarin mo, brother, ay tapat yan. Talagang ang Panginoon ay po ay ganoon. Katulad po ng kasisayan po ni ang kaibigan po ni ating Panginoon, si Lazaro. Ating pong isipin ay namatay nga po doon siya ng ilang araw na. Ngunit siya po ay kilala ng ating Panginoong Jesucristo. At kilala din ni Lazaro ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, Lazaro, bumangon ka riyan. Hindi niya po sinabi na bumangon kayo riyan. Kaya ang Panginoon po ay meron po siyang kilala at Amen. kaibigan niya. Tunay. So, brother, baka meron ka pa dyan na nagkaragdagan. Tayo po ay meron pang ilang minuto. Napakabilis po ng ating oras. Okay. At kung minsan masasabi natin na anong baga talaga na dapat gid talaga ang dapat gawin para lubos, no, na mabilang tayo sa ating Panginoon. Sa mga punto pong ito, mga ginigilyo namin tagapakinig, pag sinabi na salita ng Panginoon o sinasabi ay ito ay buhat sa banal na kasulatan, ay wag na natin pagdududahan. Ano po? Sapagkat sa pagdududa kung minsan nagkakaroon po ito ng isang tawag natin na hadlang o pader. Ano po? Kagaya kung ating babalikan ang ating lesson na kung saan una-una nga nagduda sa ating Panginoon walang iba kundi ito si Lucifer. Ano po? Sa pangalang Lucifer, kung ating titingnan ay kung ating susuriin ang banal na kasulatan ay ito'y sakdal. Ano po? Lucifer. Kung saan ang pangalang Lucifer, siya yung tala sa umaga at nagniningning sa kaliwanagan. Ngunit dahil sa kanyang ambisyon at pagdududa sa Diyos na kung saan ay, ang sabi nga ay, sa kanyang pagmamataas, siya ay nahulog sa lupa. No? Kaya kapag pinagdudahan pala natin ang banal na kasulatan na kung saan ito yung salita ng ating Panginoon, ay ito pala ay magbibigay sa atin ng sabihin na natin na ito yung magbabagsak sa atin. Ano po? Kaya ang sabi nga ng Panginoon ay siya yung Diyos, siya yung buhay. Wag na natin na ito pagdudahan at kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan, siya yung tunay sapagkat ang sabi nga ay binabase ito ayon sa nasusulat. At bago natin ipagpatuloy, ibigay ang muling pagkakataon sa iyo, Brother Jumi, Brother Dinis, ay may babasahin lang po ako dito sa 22:17 hanggang 19. Ano po? Ang sabi po dito, ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsabi halika, at ang nakarinig ay nagsabi halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Yung tubig ng buhay na walang bayad, ito yung salita ng Panginoon. Ito yung biyaya ng Panginoon. Ano po? Ang sabi niya sa 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag ng mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan nga kung bakit tayo sumasamba pala, kung bakit tayo kumikilala na may Diyos, dahil nababasa pala natin ito, mga kapatid, sa Biblia. Ano po? Amen. Brother Dinis, Brother Yumi.
At kung wala ang banal na kasulatan, hindi natin natagpuan ang salita ng Diyos, at ito ang nagbibigay ng liwanag sa atin, at ito ang naging daluyan ng ating pananampalataya mula sa atin hanggang sa ating Panginoon. At kaya ang sabi, ang magdagdag, magbawas, ay ito ay may pananagutan sa Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay banal at sakdal, sapagkat ang Diyos ang nagsalita. Ayan po. Okay, Brother Ray, maraming salamat. Kaya nga po mga giligiliw na tagapakinig, kung gusto po natin na magkaroon ng direksyon ng ating buhay, ay ating pong saliksikin ang banal na kasulatan. Amen. Upang tayo po ay patuloy na mapalapit sa ating Panginoon at magkaroon po ng direksyon ng ating buhay. Pakibasa kung paano, pakibasa nga Brother Dennis, ang awit 119 verse 105. Sabi dito, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So napakaganda po ng talata, no? Ito po ang salita po ng ating Panginoon ay ating pong ilawan. Habang po tayo naglalakbay dito sa pusikit na kadiliman ng sanlibutan pong ito, ay ang salita po ng Panginoon ang gagabay sa atin, upang patuloy po natin na makilala ang ating Panginoong Diyos. So sa punto pong ito, ang ating oras ay wala na po. So tayo po ay dadako na sa napagkatapakiksi po ng oras sa pang closing prayer po. Tayo po'y manalangin. O dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na kami, Panginoon, ay nakapagbahagi ng iyong banal na salita, Panginoon. Nawa, Diyos, ay patnubayan ng bawat tagapakinig. Buksan ng kanang puso't kaisipan na patuloy na kilalanin kayo, Panginoon, na lumapit kayo. Ganun po, Panginoon, ang mga nakinig na kung saan ay nakakaranas po ng mga problema, mga financial problem, mga sakit, na o Diyos ay inyo po itong dalawin ang banal sa Espiritu, na kung saan ay kayo, Panginoon, ang provider, Panginoon, at wala na pong iba. At aking pong nalalapit na may mga karamdaman na inyo pong haplusin na yung kanang kamay na may langis ng kagalingan. At akin din pong nalalapit sa inyo, Ama, ang programa pong ito ng Tinig ng Pag-asa na o Diyos ay patuloy na palawakin. At yun po, Panginoon, ang himpilang ito nawa inyo pagpalain lalong higit ang mga namumuno po dito, na o Diyos ay makaranas ng kalusugan ng pangatawan. At yun po, Panginoon, ay patnubayan po sila. Ganun po sa amin pong pag-uwi, sa amin pong mga tahanan, na kung saan, kung paano po kami iningatan na nakarating dito ng maayos. Ganun po na o Diyos sa aming pag-uwi. At patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami nasupukan nagkasala. Ito po ang talangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hanggang sa muli po, mga giligiliw na tagapakinig. Si Brother Jumi Peria po. Ito po ang iyong lingkod, Brother Elder Ray Argelies. At Brother Dennis Roldan. Siya'y darating, Jesus muling darating.